Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong dating speaker na tinatawag pong tambaluslos ng Vice President ay napakarami na pong kinasasangkutan ito at issue po pagdating po sa pera. Pero hanggang ngayon po, ay hindi pa rin po ito nakukulong o nabibigyan po ng kaso kahit po yung walang piyansa na plunder. Mas mabilis pa pong napakulong yung isang senador na donation, campaign donation. Hindi po pera ng taong bayan. Napakulong po, plunder. Pero itong tao na ito na tinatawag na tambaluslos, sa dami po ng issue, wala pong kaso pa at hindi pa nakukulong. Ngayon, may issue na naman po siya nag-donate ng $5 million sa isa pong university sa Amerika, sa New York. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Nag-donate umano si dating House Speaker Martin Romualdez ng $5 million sa kanyang alma mater na Cornell University sa pamamagitan ng kanyang fraternity brother na si Attorney Jose Raulito Paras, ayon yan sa Anti-Money Laundering Council. Batay ito sa supplemental complaint ng Office of the Ombudsman Special Panel of Investigators kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez, resigned Congressman Zaldico at iba pa. Ayon sa reklamo, natuklasan ng AMLAC na naglipat si Paras ng 314.35 million pesos o tinatayang katumbas ng $5 million sa Cornell University. Sinabi ng mga investigador na malakas umano ang indikasyon na ginawa ni Paras ang donasyon para kay Romualdez dahil wala itong direktang kaugnayan sa Cornell. Tinukoy rin ng AMLAC na si Paras ang nagsilbing daan sa isa pang $2 million donation sa Harvard University na iniuugnay rin sa kongresista. Si Paras ay kapwa-akusado ni na Romualdez at co sa reklamong... Grabe, no? Pera kaya nila i-donate na yun, mga kababayan? $2 million sa Harvard, puro sa Amerika. At ito po sa alma mater nila, mga kababayan, na sinasabi pong dito po sa Cornell University, $5 million. Sa New York po yata yan, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Ito pong Cornell University ay sa may New York. $5 million, total $7 million. Grabe, no? Nung mag-donate lang siya, nung maging speaker siya. Nung maging speaker po siya at naging pangulo po ang kanyang pinsan, doon po siya yata nagdo-donate ng ganyang kalalaki sa bansang Amerika, katulad po ng Harvard at ito pong Cornell University. Ibang klase, no? Kaya ang tanong, pera niya ba yan? Sariling pera niya ba yan? Bakit hanggang ngayon po, isang taon na mahigit, ni isang kaso, wala pang isinasampa, puro po plano, drawing, hindi po ba? Yan lang po ba kinasasangkutan niya, mga kababayan? Marami, kahit nga po ang Vice President. Alam po ng Vice President kung sino kumukontrol ng pera ng taong bayan. Lalong-lalo po nung siya pa speaker. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Isa-isahin po natin. Excuse me po. Hindi ka pa rin marunong mag-edit. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget,
Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Yan, mga kababayan. Ang meron pong alam sa ganyan diskarte ay ito pong tinatawag na tambaluslos at si Saldico. Kasi hindi po alam ng Vice President. Pero pagdating po sa pera at pagnanakaw di umano, kabisado po yan nila Martin Romualdez. Hindi kaya. Vice President pa lang po yan. Ito pa po mga kababayan, isa-isahin po natin ang matitindi pong budget ng bansa. At lagi pong involved ito pong si Martin. Pero hanggang ngayon, wala po silang kaso. Pati po ang anak, pati ang Pangulo. Sa bagay, ang Pangulo po, mga kababayan, ay may immunity pa yan. May immunity. Bakit po kaya ang First Lady? Yun ang tanong. Wala namang immunity yan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin. Marami pa yan eh. When you don't have money. May bago na namang pasabog ang dating kongresistang si Zaldico. Sa pagkakataong ito, idinamay na rin niya ang Presidential Son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noon pang taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabi ni Zaldico na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Siya, aabot nga raw sa 50.9 billion pesos ang budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kongresistang si Zaldico. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas ni Ko online. Sa panibagong ang video statement ni Zaldico kaninang umaga, sinabi nitong hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget. At siya kanina nga lang, sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung Yan po mga kabayan, at yan naman po ay putok na. Hindi lang po si Pangulong Marcos ang may insertion na hindi bababa sa 100 billion mga kababayan. At si Sandro Marcos ay 50 billion mahigit. Nakita nyo po, hindi lang naman po si Martin Romualdez Ang nakapagtataka, bakit wala pa rin po silang investigasyon at kaso? Hindi po, puro planong kasuhan. Malapit ng kasuhan. Malapit na. Pero hanggang ngayon po, wala po tayong nahita. Ito pa po mga kababayan, yung laglaga na. Nilalaglag na po. Nagsalita rin naman si Saldico Kung hindi po, magkakalaglagan. Gusto mong kuminis ang balat? Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal? Posibleng makalagad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential Son Sandro Marcos sa flood control scandal. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Ege Erice who pointed out that if the Nakita niyo po mga kababayan? Kaya po, hindi po basta-basta matitinag itong si Martin Romualdez. Kasi po, magkakalaglagan Kaya nga po, mahigit 1 taon na, wala pa rin po siyang kasong plunder. Sa dami po ng issue niya. Hindi lang po pera na donasyon na daan-daang milyon. Di ba? 700 million magdo-donate ka? O 7 million dollars. 7 million dollars ay daan-daang milyon yan sa peso. Pero wala po may malalalim na investigasyon. Kaya nga po, mga kababayan, kaya nga po hirap nila na agad ipakulong o imbestigahan. Dahil baka po magkalaglagan. Ilalaglag sila. Nitang baluslos. Hindi kaya. Ito pa po mga kababayan.
ang Malacanang. Sumagot naman po Malacanang. Handa naman daw po sila paimbestiga. Tinawag na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Kung ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or Yan po pag-uusap. mga kabayan. Ang tagal na po yan. 2025 pa po yan, yung issue na yan. Pero hanggang ngayon, binubuksan po ba ang kanilang mga kabangkuhan? Handa raw silang mag-lifestyle check? Ang tanong, ginagawa rin po ba ngayon? Nabuksan po ang kanilang AMLA? Ang kanilang mga bank record? Ang kanilang BIR record? Na kamukha ng pinipilit nila sa Vice President? Sige nga. Yan po ay napakalaking pera po sa budget po na 1.2 trillion magmula po 2023 hanggang 2025. Lumobo po ng ganyang kalaki ang budget ng DPWH at meron po silang kilalaking insertion katulad po ni Sandro Marcos na hindi bababa sa 15.9 billion sa napakaliit na populasyon ng kanyang distrito sa Ilocos Norte. Ay siya pa ang nangunguna nakakuha ng napakalaking insertion at sumusunod po ang kanya pong tiyuhin o pinsan ng kanyang tatay na si Martin Romualdez na 14.4 billion ang insertion at ang kanyang tatay naman ni Sandro ay 100 billion ayon po kay Saldico, mahigit 100 billion. Pero meron po bang malalim na investigasyon dyan? Isang damukal na insertion mga kababayan. Tapos may mga donasyon pa. At isang damukal din po ang bahay na issue niyan. Napakarami rin po na kinakabit po sa kanyang pag-aari mga ubod ng lalaki at mamahal na mga bahay. Hindi lang po sa Amerika. Meron din po sa Europa. Si Saldico. Pero ano po nakikita po natin? Puro media mileage. Puro po malapit na. Kakasuhan na. Kakasuhan na. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Malapit na. Mga kababayan, malapit na dahil nga po hanggang media lang. Pero ang katotohanan, puro po cover up. Ang naunang ipakulong, katulad po ni Senator Marcoleta. Isa pong donasyon, campaign donation, kulong, walang piyansa, plunder. Samantalang ito, lahat na po ng klase ng issue ng korupsyon, meron sila. Di umano. Pati issue ng isang damukal at kalalaking donasyon, meron din sila. Pero malapit na baka kasuhan na. Unbelievable. Kaya po inilagay dyan si Boying sa ombudsman. Malapit na po. Malapit na. Mauna pa yata si Boying, mga kababayan, kisa po doon sa inaasahan po natin na makulong po lahat ang malalaking ulo at mga lupin sa ating bansa. Lalong-lalo po na mga magnanakaw na mga politiko. Mauna pa yata si Boying, mga kababayan, kisa po makulong yung kanyang pinoprotektahan. Ano po ibig sabihin natin?
Baka mauna pa si Boying magbakasyon nang wala ng balikan bago mapakulong ang mga hinayupak na yan, di umano. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang napakatindi po na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Napakahirap po. Hanggang ngayon, sa dami po ng issue ng korupsyon, donasyon, pag-aari, mga asset, may issue pa po yan sa mga gold mining. Di po ba? Meron pa rin sa Black Sand issue. Isang damukal. Meron pa sa Pogo issue. Isang damukal ang issue. Pero mga kababayan, sitting pretty. Mga hanggang media lang. Kaya nga po inaasahan po natin, nananalangin tayo na sana po dumating na pagbigyan po. At sana po muli po tayong bigyan ng isang Duterte, isang Agila na manggagaling sa Mindanao. Para po ang lahat ng ito, hindi po natin kailangan si Boying. Hindi po si Boying ang makapagpapanagot sa lahat ng magnanakaw sa ating bansa. Lalong-lalo po yung nagnanakaw yata ng bilyon-bilyon. Hindi po kaya ni Boying yan. Hindi po ba? Wala po sa karakas ni Boying na ganyan po siya pagdating sa korupsyon ng binago ang Pilipinas. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa inyo sa mga nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, ingat-ingat po kayo at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!